Pinaka-trust ng ano namin is waste diversion reduction. Diyan nakafocus yung 10-year plan namin. Bali may targets kami every year kasi nakalagay sa RA yun eh. Parang each year, parang tumataas yung target mo ng diversion. So, ang target natin yun, yung latest na, yung huling ano namin is 2007. Hindi pa namin na-update ngayon eh. 37 yung diversion. 37%. So, dapat ngayon, 2012, nasa 49% na dapat yung waste diversion namin. Na-update naman ako yung waste diversion. Hindi pa. Basta yun yung target namin ngayon. 49%. Pero ma-update na yun kasi magkakaroon ng meetings with the junk shops. Okay na ba? Na-answer ko na ba yung Okay. So, ito po talaga yung pinakakailangan namin yun. Number 4. So, Is there any waste collection mechanism provided by the government? kung ayos po na medyo elaborate po tayo sa So gusto nyo malaman yung system ng collection namin? From source hanggang sa disposal. Okay. Ang system namin is package cleanup system. So dun sa package cleanup system, kasama na dyan lahat ng collection, plus yung iba pang activities na nakikita namin ipapalinis sa city, IEC campaign, street sweepers, yan, package cleanup, parang yung buong project na yan. Privatize yan. Meron kami mga private haulers. So, sa Quezon City, sobrang laki niya, dinivide namin yan sa 6 na service areas. Service area sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. District 1, isa yon. Yung District 2, yung pinakamalaking district sa Quezon City, natin namin sa 3. May 2A, 2B, 2C. Tapos District 3, District 4. Bawat service area, meron yang sariling private hauler contractor. Yung tawag namin. Ayan. Package cleanup system yan. Tapos, cell-based collection system. Ibig sabihin ng cell, meron kaming units. Ang bawat cell isang truckload. So, sa isang service area, dinivide man namin yan per cell. Para mas madali namin i-monitor, ma-happy pa yung basta isang truckload siya, isang cell yun. Meron tayong 3 klaseng cell. Main road cell, barangay cell, taka single multiple source cell. Yung main road, yung mga main thoroughfares natin. Yung barangay, yung mga malilit na sa mga barangay. Single, multiple, ito yung mga stationary sources natin, malalaki ko na yung national government agencies, markets, institutions. Para baka may makalimutan ako eh. Maliwanag na, package cleanup system, then cell-based collection system. Ano pa ba? Ayan. Yung system namin nag-evolve kasi depende sa needs ng city kasi nag-upgrade tayo ng parang Quezon City yung isang yan na LGU dito sa Metro Manila na maganda yung system. So every year talagang tinataas namin yung standards namin. Yung last time kaming uli ng contractors, yung terms of reference namin, in-upgrade namin yan. Bale, nakasama na doon yung sinasabi ko nga kanina, hindi lang collection, kundi mag-IEC rin sila. Meron sila mga campaigners para malaman ng mga tao na ito yung programa ng city na kailangan natin mag-segregate, mga tipong gano'n. Tapos yung street sweeper, naka-deploy yan sa mga main thoroughfares, dilinis din. So, kapag dito po, kunwari, sa per department, paano po nakokolekta yung basura? Dito sa Quezon City? City Hall lang. City Hall lang po. Meron kaming... Meron kasing yung Quezon City Solid Waste Management Program. Parang in-encourage namin. Actually, mandate siya ng city government. Nagpalabas yung city mayor ng memorandum sa lahat ng offices na kailangan yung mag-segregate. So, nag-provide kami ng waste bins na merong yung segregated dapat yung basura nila. So, hindi ko alam kung nakita nyo meron doon. Papakita na lang namin later. So, per office may ganun. Lahat ng recyclable wastes, dadalhin nila sa, may MRF kami.
lahat ng recyclables dadalhin nila sa MRF every 4th Saturday ba? Last Saturday of the month kasi nagbebentahan kami ng may bentahan ng recyclables. Tapos pag yung residual waste naman, yung wala talagang gamit, dinadala din every afternoon sa MRF. Pati yung kitchen waste, pinapakilo din, monitor din. Kasi meron kaming kitchen waste collector na accredited ng city government. Yun yung system ng dito sa city government. Sa buong Quezon City rin ganyan, meron kaming dedicated na for biodegradable tsaka degradable. Yung mga nabubulok na yung namin. May sariling schedule yan. MWF ang natin? 3 times a week ang collection. Twice for biodegradable waste. Once a week for non-biodegradable. Sa lahat ng barangay sa city. Okay. Tapos po, saan po natin dinadala yung mga... Sa sanitary landfill namin sa Payatas. Saan po? Sanitary Sa landfill sa Payatas. So sa buong Quezon City po, sa Payatas po yung po talaga. Exclusive sa amin yan. Sa Quezon City. Okay. So, from there po ba, ayun, parang dispose lang po talaga lahat ng waste doon o parang meron pa po daw mga facilities doon? Nag-segregate pa po nung... Meron kaming MRF doon. Tapos, pag nag-dump na doon, may mga naka-organize yung doon eh. Hindi, merong composting facility. So, di ba, yung collection namin is yung non for biodegradable or separate base yun. So, yung kung biodegradable waste na nakuha nila, parang pinaprocess pa dun sa composting facility sa sanitary landfill. Meron ganong klaseng facility. Okay. So, kunyari po yung mga nabubuno, tinarasis na po siya. Ano po parang yung naging product na parang may fertilizer ba? Or ginagamit nilang soil enricher din. Merong parang dun greenhouse sa taas. Dun din nila ginagamit yung process na na bio-waste. Para naman po sa mga hindi nabubulok, ano po ba yung... Yung hindi nabubulok as much as possible nga. Yung recyclables. Nire-retrieve yun at the barangay level. So, yung barangay sila yung responsible na kailangan nila collectin lahat ng recyclables before the collection para purely residual waste and purely or kung wala silang facility for composting, biodegradable din yung kinukuha nila. Para yung city government, residuals na yung kinukuha namin para lesser yung waste na napupunta sa landfill. Doon po ba sa landfill nyo, ano po yung setup? Meron po ba dun yung parang meron pong mechanism kung, di ba, may sinabi kasi, may narinig po ako na parang meron daw dong parang layer of, para siyang... sa engineering, sa engineering sa paggawa ng landfill, hindi kasi kung gusto nila more yung data doon, you can get in touch with yung Payatas operations. Bibigay namin yung number. Sila kasi yung... Okay, sige po. Yung regarding po doon sa kunyari, nakakolekta po ng barangay, sila na po yung bahala kung ano po yung gagawin po nila doon sa recyclable sa mukha po nila. Meron silang, minsan binibenta nila sa mga junk shops, parang income din to pay their eco-aids, na yung mga nagpa-manage ng waste nila, yung mga street sweepers nila. Ganun din, extra income for their barangay. Ideally kasi isang barangay dapat may isang MRF plan. Kasi yung ibang barangay naman maliliit lang na wala silang space na. So, ang namin is, kung pwedeng i-cluster ng barangay, sinuha ng isang MRF, or itatap yung mga junk shop. Mga junk shops yung ina-accredit namin para sila yung mag-serve as parang MRF. Okay. So, yung sa, so indirect partnership po kayo sa mga junk shops kasi basically sila ang barangays ang may partnership with junk shops sa level nila. So, kailangan accredited sila yung mga junk shops na yun. Meron po ba kayo may dadagdag sa para sa yung mga mechanisms o para yung mga kailangan po mga tao involved po doon sa yung sa process po ng pag-collect po ng waste, parang sila po in charge po. Bale, meron tayong dispatching area. Bawat contractor may dispatching area yan. So, nandun yung office, yung garage nila, nandun. So, doon naka-standby yung mga truck nila dun sa tuwing
every madaling araw pa lang nagsisimula na yan. Kasi sa main thoroughfare natin 4 na waves yan. Ano ba yung schedule ng ano natin? 11 p.m. to midnight. 11 p.m. to 12 minutes nagsisimula na yan. Papatakbo na sa mga main thoroughfare. So from dispatching, gagawa ng mga ano yan eh. Sa dispatching area din, yung mga checkers, nag-check ng mga paraphernalia ng trucks. Like, kailangan, kasi per truck merong parang, kailangan meron silang tray, may shovel, may walis, ganyan, para ma-ensure na yung collection maayos. So, chine-check din nila dun yung, meron silang isang checklist. Every time walang ganong gamit yung isang contractor, minamind, parang nagkakaroon siya ng deductions dun sa kontrata niya. Nagkakaroon siya ng penalty, parang gano'n. So, yun yung mismong job ng dispatcher, ng checker. Tapos, after So, nun, bago ano yan, may nakaset ng parang trip yan eh. Meron tayong 3 klaseng truck. Isang 10-wheeler, MDT, tsaka 6-wheeler. So, depende dun sa cell kung anong ipapadala nila, kung MDT or yung 6-wheeler. Pero sa main thoroughfare, puro 10-wheelers yan. Pinapadala yan, di ba? So, dapat yan, kompleto, bago mag-dispatch yan, i-check nung checker yan, kung yung truck malinis, yung mga tao, naka-uniform, yung paraphernalia, kompleto, bago patakbuhin yan. Tapos, pag alis ng truck, kunyari sa barangay cell siya naka-assign, pupunta mo na sa barangay yan, parang may form pa silang yan doon. yung work assignment form, tama? Work assignment form, isasubmit nila yun sa barangay. So, naka-indicate dun yung streets na i-cover nung truck na yun, kung saan siya dapat pupunta, para ma-ensure nga na makolektahan lahat ng basura dun sa ano. So, per truck, meron silang ganun. Meron silang paper na ganun na papakita mo na sa barangay, and then, yung barangay magpapadala ng tao with the truck, kasama yung truck, para i-guide yung truck at ma-monitor din yung cleanliness ng yung manner of collection niya. So, nakolektahan lahat ng covered na streets. Tapos after that, may monitors din yung department na titignan din after the collection, titignan din kung maayos yung pagkuha ng mga basura sa area. Kung nadaanan lahat. And then after nun, yung truck, yung driver, dadalhin na ulit yung work assignment form sa barangay para doon is ipirmahan ng barangay para i-certify na malinis yung area bago niya iniwan. And then, meron dun, after that, dadalhin niya yung work assignment form and back to the dispatching area, ipirmahan ng checker. Para sa disposal. Para sa disposal pass. Bibigyan siya ng disposal pass ng checker. And then, yun yung ipapakita niya ngayon sa Sanitary landfill. Permit, parang pakita niya na magdadump na doon yung, didispose na doon yung karga na basura. So, sige, next question na lang po tayo. Okay na ba? May tanong pa ba kayo sa... Wala naman po. Kung meron pa ba kayo may dadagdag regarding sinasabi niyo yung schedule, persons involved, and the mechanism. Wala na. Okay lang. Collection mode. Ang collection mode namin is door-to-door. Door-to-door collection as ano siya sa RA 9003. Okay? Tsaka may local ordinance. Ang local ordinance namin is SP 1323 series of 2003. Unified approach on solid waste management. Sabi na door-to-door dapat yung collection namin. May mga instances na yung maliliit na iskinita na hindi kayang pasukin ng truck. Meron kaming Garbage bag. mga baggies. Pedicab, mga push cart. So, sila yung pumapasok doon, namamolekta, tapos ilalabas para isakay sa truck. Kasama rin yun ng truck minsan bago i-dispatch. Part Kasi din ng na-identify na paraphernalia. namin yung mga areas na masisikip yung kalsada. So, dapat yung truck na yun, may ganun sila. Pangkolekta dun sa mga bahay sa loob. Accessible areas. Inaccessible areas. Tanong ko lang po, paano po yung sa pagdi-dispose po kunyari ng mga chemicals? Hindi kami nangonkolekta ng chemicals. Ang chemicals is dapat private hauler yan, accredited ng EMB, DNR. For example, sa hazardous and toxic, mga toxic waste,
Kaya sa hospital, dapat sila ng private hauler nila, na accredited ng DNRMB. Sila yung mga kolekta ng yung mga toxic waste, hazardous. Tapos, ang tawag yun, pathology. Tapos, sila yung mag-ano ng treater nila. May sarili silang waste treater. So, ganun yung namin sa lahat ng toxic hazardous waste. Sir, tanong ko lang po, yung mga trucks niyo po, ano po yung fuel na ginagamit niya? Diesel lahat. Diesel lahat. Tinry niyo na po ba dating gumamit ng alternative na ano? May provision dun sa terms of reference na 10%. Tama? Ngayon yung latest namin na TOR, may provision kami dun na sinasabi, mag-explore yung contractor ng ibang technology na pwedeng gamitin. Alternative fuel. So, meron, ano po yung parang mga setbacks po? Kung meron po kayong experience, parang mga problems po, may concerns pag sa pangolekta po, yung sa process po kanina na sinasabi ko, ano po yung parang mga main issues po? Process namin. Yung sa kanina po sinabi niyo po mechanisms, yung sa mga door-to-door, yung sa pangolekta po sa mga trucks po, hanggang doon sa umabot po siya sa landfill. Ano po ba yung mga usually po na-encounter na problem or kung meron man dati po na major problem, parang ano po yung ginawa niyo para i-address? Major problem? O sobrang ayos po. Hindi ko masagot kasi meron kaming sila boss mami nakatutok talaga yung day-to-day operation. So yung mga challenges na experience hindi ko meron ko ba? Parang nandun na po yun sa monitoring. Nasa monitoring siya kasi every time naman meron kaming sa terms of reference din na nakalagay lahat ng prohibited acts. Kunwari, pagdating kahit sa personnel pa yan ng contractor or sa manner of collection, lahat yan may deductions, corresponding deductions para ma-ensure din na yung mga haulers, yung mga crew, lahat magko-comply din sa sinet namin standards. Yung collectors niyo po ba galing po lahat din sa contractor? Lahat yan ng contractor. Wala kaming So yung health po ng mga employees doon, sila po yung may sagot doon? Sila. Yung mga yan, bago pumasok yan, kinukunan ng yung requirements nila kasama yung health, mga ganyan. NBI clearance, police clearance, para makita namin kung fit sa job yung mga tao. Saka dito talaga sa Quezon City nakatira yung mga yan. So hindi, yun yung unang namin na pag sila ng mga garbage crew nila, yung mga palero, driver, sa Quezon City kukunin. Kami na mandate din sila ng city na bigyan ng benefits yung mga employees nila. Kasi nire-require namin sila mag-submit ng mga SSS na parang may certificate na fair labor practice ang fair labor practice. So, kung wala po kayong maisip, so masasabi niyo po talaga na maganda po yung sa akin, system niyo po ng pangolekta? masasabi ko kasi based sa experience talagang nag-improve kami na nag-improve eh. So lahat nung nakita nung dati pa na problema, inayos na namin yun. So confident ako, masasabi ko talagang in terms of reference namin ngayon, yung system namin ngayon is maganda na siya. Kung meron po ba parang recognition po kayo nakuha pagdating sa waste management? Or Galing anything? po. Kaya lang sa sa Galing po. ang tawag mo doon? Dun sa biogas emission reduction project. yung nasa beach. yung sa latest namin ngayon, Recipient po ba? parang kami yung kino-consider nga namin, yun nga, may 10-year solid waste management plan na na-approve, no? Tapos next, kami yung kino-consider ng NSWMC, National Solid Management Commission, MMDA, na naglagay talaga ng dedicated na collection ng biodegradable tsaka non-bio dun sa terms of reference. Parang kami yung unang. Parang inaano pa nga yung ginawa naming terms of reference, parang Gustong i-replicate sa ibang NGO. pattern sa atin. So tingin niyo po parang yung plan niyo po parang pwede siyang gayahin or pwedeng i-adapt ng ibang Pwede na, pwede. Pwede naman. Pwede siyang i-adapt. Meron na po bang ibang gumang
officer cities na? Hindi namin masabi. Ganun ba? So, tingin niyo po ba, parang meron po bang significant decline po nung parang flood cases dahil po sa QC po? Or any disasters or sakuna po na manifestation po na parang nag-improve na yung flood rate? Ang improvement is kung paano namin na may measure o na sabing may improvement. Ang unang-una namin is yung sa cost nung collection. Palagi naming pinagmamalaki yun. Kasi dati per trip collection system kami dati. So sobrang taas nung cost of collection. Tapos nung in-implement namin yung package cleanup system, doon na lumiit na siya. Tapos mas naging efficient siya. Sa mga surveys, no? Ay, survey na anti-poverty, compliance dun sa segregation at source, nasa 85% ba? Hindi ako sure. Basta mataas yung dun sa segregation at source. Nag-survey kasi yung Vice Mayor's Office ng Tandamunan compliance sa segregation at source. So parang yun yung naging rate, mataas yung naging rating ng city. So yun, kaya namin nasabing effective yung waste management system. Tsaka yung, since na-incorporate namin dyan yung mga sweepers, yung mga IEC campaigners namin, mas lalong na-inform yung mga tao ngayon. Awareness ng mga tao. So yun nga, so in conclusion po talaga, masabi nyo na parang mas malinis po talaga yung Quezon City. Malinis ako. Sa akin, pwede kong ilaban yan. Laban ko na maayos yung sistema namin. Siyempre may yung usual na may dumi dyan, kung dyan. Pero kapag kaming ganyan, pag may na-monitor na may nakatambak na basura, niraradyo agad yan. Minomonitor yan, tapos pinapapuntahan para makolektahan. So responsive naman po talaga yung Ang mga tao namin dito is 20, almost Hindi, nasa almost 3. 7 days a week ang pasok ng mga 6. Saan po pasok ko sila saan? At main road, saan? Saan? Nag-shifting na lang. Gano'n po ba kalaki yung EPWN? Yung employees? Employees namin is 200 plus. 200. Lahati siya sa admin division, pollution control division. Ito kami yung sa plants planning and solid waste management division. Baling talaga ng personnel nasa kanila. Ito naman ang personal information. Sir, okay lang po ba, hingi po kami ng personal information po? Parang background lang po sa inyo. Sa akin? Sa amin? Parang, magte-thank you lang po. Okay na ba? May question pa ba kayo? Actually, okay na po. Nasagot na rin po kasi yung iba dito kasama na po. Toxics. Yung kitchen waste sasabi na namin may kitchen waste collector kami. So, nasagot na rin po ito yung mga sultan. So, parang may nakalimutan pa akong meron pa ba tayong hindi na naiyayabang? Baka may kailangan po. Parang sabihin po. Hindi, okay na. Kaya papakahanggang muna ako. Wala. Ayun, sir. Personal information. Name Vincent Ferdinand Paul G. Binarao. Ferdinand Paul G. Binarao. Binarao. Designation as Planning Officer. Under ako ng Plans and Programs Development Division. At kayo po. Ako, si Claire Bretanya. Sa ako actually, chief ako ng Environmental Enforcement and Inspection Section. Ano po? Environmental? Enforcement and Inspection Section. Inspection section. So, ayun lang po. Okay.